Inuuna ng gobernador ng Oriental Mindoro ang kalidad ng siyam na dike ng probinsya na nasira nito lang Hulyo. Pinaimbestigahan na yan at tinanggal na sa pwesto ang project engineer at iba pang tagapagbantay ng mga proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan noong Hulyo, isa-isang gumuho ang ilang bahagi ng siyam na dike sa Oriental Mindoro na pawang mga flood control project. Isa rito ang 380-meter dike sa bayan ng Bungabong na gawa ng SunWest Inc. sa halagang 217 million pesos. 217 million ang cost nito, 380 meters ang haba. I-divide mo yon, umaabot ng 561,000 per meter ang cost. May iba pang puna si Governor Bons Dolor. Paano nga naman daw hindi guguho yung dike? Substandard na nga raw yung pagkakagawa. Substandard pa yung mga materyales na ginamit. Tulad ng mga bakal na ito na napakanipis raw. Sa halip na 16 mm, 12 mm lang ang ginamit. Meron ba naman flood mitigation project, 12 mm design? Dapat anong size? 16 ang pinaka-minimum. The bigger the bakal, pagtibay. Manipis pa raw ang semento at di man lang nilagyan ng kawing o dawel para hindi agad ito mabiyak. Walang dawel? Hindi, hindi. Pare, bakit nag-crack to? Kasi walang bakal, oh. Pare, portion by portion, pag gumagawa tayo niyan, pinagdudugtong para hindi naghihiwalay. Tama naman po. Tsaka common sense ang tawag ko dyan. Hindi kinakailangan ng inhinyero para maintindihan yan. Ayon sa data ng Department of Public Works and Highways o DPWH, 3 dike ang ipinatayo sa Bungabong sa halagang 651 million pesos. Kapansin-pansin na halos magkakapresyo ang bawat isang dike, tig 217 million pesos kada isa at ilang daang piso lang ang diferensya sa presyo. Pero sabi ni Governor Dolor, hindi naman daw flood-prone area ang Bungabong. Dagdag niya, sa iba't ibang bayan ng Oriental Mindoro, nasa 1.9 billion pesos ang kabuuang project cost ng siyam na gumuhong dike noong nakaraang Hulyo lang. 6 sa siyam na dikeng ito, SunWest Inc. ang kontraktor at isa naman ang St. Timothy Construction Corporation ayon kay Governor Dolor. Kung may kontratista ditong pumalpak at hindi sumunod sa specification, bukod sa mabar ito, bukod sa masuspinde, dapat ito tama na, wag nang mabibigyan ulit ng proyekto. Doon sa 9 projects, nakita ko sa report ng DPWH, 6 na project, iisang kontratista. There are only 4 contractors doon sa siyam na projects. 6 doon sa siyam na nasira, isang contractor lang gumawa, SunWest. Yung isa, yung St. Timothy. Kasamang SunWest at St. Timothy Construction sa 15 construction company na binanggit ni Pangulong Marcos na naka-corner ng 20% ng flood control projects sa buong bansa. Hinihingi pa namin ang kanilang pahayag. Paliwanag naman ni DPWH Regional Director Gerald Pacanan, sa dami ng mga proyekto, hindi niya nababantayan lahat. Pero pinaiimbestigahan na ngayon at tinanggal na sa pwesto ang project engineer at iba pang tagapagbantay ng mga proyekto. Pinapaimbestigahan ko na po yan. Hindi po kami naghugas kamay, but ipapaimbestigahan na namin ito at ipa-implement namin kung anong dapat ipa-implement. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.